Aminado ang mga motorista na mas naging maingat sila ngayong nagbabalik ang no contact apprehension policy. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, mahigit sa 1,000 ang nahuling lumalabag sa batas trapiko sa unang araw pa lang ng pagbabalik ng NCAP. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Mas tumagal na ngayon ang biyahe ng ride-hailing app driver na si Mariano nang muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Kung dati nakakulusot pa siya sa gitna ng masikip na trapiko, partikular sa Commonwealth Avenue, ngayon ay mas limitado na ang kanyang galaw. Kailangan niya nang manatili sa motorcycle lane upang maiwasan anumang traffic violation. Sinisikap ko po kasi mahirap magkaroon ng violation. Ang hirap magbiyahe sa movie tapos yung kikitain mo babayad ng itutubos lang sa violation. Kaya naman nananawagan siya sa mga kinauukulan na pabilisin ang desisyon higit sa panukalang shared bike and motorcycle lane upang kahit papaano'y gumaan ang daloy ng trapiko para sa mga kagaya niya. Nanawagan din si Mariano na mas gawing mabilis ang proseso ng pag-monitor ng mga paglabag sa trapiko. Sa unang araw pa lamang ng pagpapatupad ng NCAP, umabot agad sa 1,112 na motorista ang nahuling lumabag sa mga batas trapiko. Ngayong Martes, mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon, naitala rin ang karagdagang 393 na motorista na lumabag sa nasabing polisiya. Karamihan sa mga paglabag ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa traffic sign at illegal na paggamit ng EDSA busway. Ang NCAP ay sistemang gumagamit ng mga closed-circuit television o CCTV camera na nakalagay sa mga pangunahing lansangan sa ilalim ng jurisdiksyon ng MMDA upang otomatikong makuhanan ang mga traffic violation. Kabilang sa mga sakop nito ang mga circumferential at radial roads gaya ng EDSA at C5. Inilabas rin ng MMDA ang listahan ng top 20 traffic violations at ang kaukulang multa na naglalaro mula 150 pesos hanggang 5,000 pesos. Ayon sa MMDA, sakaling may naitalang paglabag, makatatanggap ang motorista ng notice of violation sa pamamagitan ng PhilPos. Ngunit pinag-aaralan na rin nila ang posibilidad ng pagpapadala ng text message at ang paglulunsad ng isang mobile app na magbibigay ng real-time na impormasyon tungkol sa mga traffic violation. Maaari namang iapila ang mga violations sa pamamagitan ng online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division o direktang magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasig City. Kung hindi nabayaran ng multa, ilalagay ang plaka ng sasakyan sa alarm list ng Land Transportation Office. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.